tuloy-tuloy po tayo dito sa memo. At eto na nga, expelled na mula sa House of Representatives si Kiko Barsaga para sa disruptive at disorderly behavior nito sa Kongreso. 265 na kongresista ang pumabor sa desisyon, 14 naman po ang humindi at 8 ang nag-abstain. So, anong tingin mo doon? Overwhelming yon, ha? Overwhelming. That's overwhelming. Oo. Pero siya lang siguro yung kilala kong masaya na na-expel. Wala pa ako alam na na-expel. May naaalala ka ba? Na-expel pala si Kong Arnie Tevez. Yes, dun because sa harap of... niyang, sa kaso niya. Yes, oo. Dun sa Murder political naman killing. kasi yun. Yes, oo. Siya pa lang ba? Meron din nung sinaunang panahon pa, 1900s. Meron pa isa. Okay. Oo. So, mga special cases pala talaga. Mga special Rare. cases pala Rare, talaga oo. ito. Well, medyo nahuhulaan na rin naman ni Kong Miao yung mangyayari. Papunta na doon. At lalo naman nating alam din yon, hindi ba? Parang nagtataka nga po kami, nakatagal po siya ng ganyan. Makakasama natin ngayon mula sa House Ethics Committee, Congressman Rodolfo Ordañez ng Senior Citizens Party List upang talakayin ang mga pinakabagong kaganapan. Magandang araw po, Congressman Ompong. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kakorina at Willard. Morning, sir. Opo. Opo, good Ano morning. po yung ano po ba talaga ang nasa batas o rules ng House about the infractions of former Congressman Barsaga? Po. Ganito po yun. Una po sa lahat, gusto lamang nating linawin na ang desisyong ito ay hindi minadali at hindi basta-basta ginawa. Ito po ay dumaan sa masusing pagdinig at pagsusuri ng House Committee on Ethics. Ito po ay batay sa, ang expulsion po ito ay hindi lamang nakabatay sa isang insidente. Kasi paulit-ulit po ang paglabag ni Kong Barsaga sa rules of the House, yung sa Code of Conduct ng miyembro ng mga kanang Kamara. At nakasaad din po rin sa committee report, mayroong pattern yung kanyang disruptive, discourteous, at disorderly behavior. Bilang po rito yung paulit-ulit na paglabag sa parliamentary decorum na hindi naangkop sa asal na isang kongresista. Yung unauthorized live streaming po habang may proceedings at mga pahayag niya sa interview sa social media na medyo tinuturing natin nakakasira po sa dignidad ng institusyon. At bago pa rin naman siya natanggal, ay 2 beses na siyang pinatawa ng 60-day suspension. Yung nauna po, unang 60-day suspension, ay winarning na siya ng Committee on Ethics na kung uulitin pa niya ang kanyang pagkakamali, ay maaaring bigyan pa uli siya ng suspension. At inulit na naman po niya ang kanyang pagkakamali. So, ibig pong sabihin, hindi po sapat yung 6 na 6-day suspension sa kanya. Kaya po, ba't winarning naman siya na kung ulitin pa niya yung kanyang pag-uugali, ay baka bigyan na siya na ng mas mabigat na parusa. At yan nga po, umabot po riyan sa pagtanggal sa kanya kasi parang binabaliwala niya ang Committee on Ethics, yung paulit-ulit po ang kanyang ginagawa. Okay, so meron po talagang nakasulat sa House Rules tungkol po sa kanyang mga violation. Marami po, marami. Marami. Okay. Opo. Kasi yung live streaming, I imagine, parang wala yata sa rules yon dahil ngayon lang naman po nauuso yon. Do you think Opo. na kailangan na pong ma-update din ang House Rules natin? Ay kailangan po talaga, pero hindi naman po kasi ang pagkami po ay nasa plenaryo, ay kailangan po ang aming atensyon ay nakatutok sa pinag-uusapan. Hindi po yung i-live stream mo yung nangyayari, umiikot ka ron sa plenaryo at kung sino-sino yung mga kinakausap mo, labag na po rin sa House rules yun.
Kaya siguro po, pwede tama kayo, kailangan merong baguhin ang rules ng House po para maiangkop sa kasalukuyang panahon. So Corina, kung very rare itong instance na may napapatalsik na miyembro ng Kamara and ang sinasabi nga ay pangatlo pa lang si Kiko Barsaga sa mga napatalsik ng kanyang mga kasamahan. Third to Dominador Gomez and then Ayun. of course Arnie Teves. Ano ho ang mensahe kung ang nais iparating ng Kamara sa mga kapwa kongresista sa naging desisyon niyong ito? Ito po, amin ito ay gusto naming, ay tungkol po sa kailangan yung pagpapanatili ng kaayusan, dignidad at integridad po ng House of Representatives. Bilang isang institusyong pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Hello, sir. Yan. Meron pa ho ba kayo, sir, na ibang mga kasama dyan sa Kamara na tingin nyo ay ripe na for expulsion kapag hindi umayos po? Ngayon po, wala namang nakapending na reklamo sa Committee on Ethics. Nag-iisa siya. Si Congressman Barsaga po ba ay nabigyan ng pagkakataon na depensahan ng kanyang sarili? Opo naman. Humarap siya sa committee. Kasama ang kanyang lawyer. Nagkaroon po ng paglilitis yan. Dalawang kaso po yung yung kaso na pinatawag siya, explain kasama po yung kanyang lawyer. Kaya hindi nabigyan naman po siya ng yung due process. At may hiwalay pang ethics complaint na isinampa kahapon, Corina, ang NBI laban din kay Kong Kiko. Ano po ang mangyayari po dito sa reklamong inihain ng NBI, Kong? Well, sa ngayon po kasi hindi pa nagkukonvene ng committee, hindi pa napupunta sa Committee on Ethics. Sa ngayon po ay hindi pa ako pwedeng magbigay ng aking kung baga hindi ako pwedeng magbigay kung ano man ang gagawin namin. Pag-uusapan pa po yan sa Committee on Ethics. May ganon. Okay, sir. Ano ang SOP? Magkakaroon po ng eleksyon ulit dito po sa kanyang distrito para po sa kanyang magiging kapalit? Well, nasa na po yan. Nasa speaker po kung magkakaroon ng special election. Sa sila po ang dapat nating tanungin. Pero yung mga nakaraan po yung maong congressman ay nagkaroon po ng special election. Kamukha po rito sa Rizal, nang mamatay si Congressman Ray Acop, nagkaroon po ng special election. Hindi ko lang po alam kung ano gagawin ng speaker dyan. So si speaker po ang magdedesisyon? Like in the case Opo. of si Ginoong Acop, ang speaker din po ang nagsabi, okay, kailangan magkaroon ng eleksyon. Opo. Ganun pala yun. Ano? Basta't more than Opo. 1 year ata. No, Kasi Kong, Corina? nasa ano po yan na kung gusto niya, kung hindi magkakaroon ng eleksyon, mag-assign lang po ng caretaker ang ating speaker. Caretaker. At dahil Opo, matagal opo. pa before the next elections, kaya may Opo, posibilidad opo. na magpatawag ng special elections. Special election. So, Malamang po, mas malamang. So magkakaroon po ulit ng kampanya, ganon. Magkakaroon po ulit ng gastos dyan po sa kanyang distrito, ang mga maglalaban-laban. Well, alam niyo naman po, pagka-eleksyon, ang mga kandidato ay talagang gumagastos. Opo. Yun po, nasa sa kanila na po yun. Ano po yung timeline, sir? Ilang linggo ang kampanya? Ilang buwan? May silang po siguro yun. Hindi ko, 1 month lang yata ang kampanya. Hindi po ako sigurado. Hindi ko alam ang rules ng COMELEC. Pero yung po nakaraan po, sandali lang yung kampanya nila. Oo. Kung meron na hong recommendation din ng Ethics Committee patungkol sa kaso naman po ni Congressman Bong Suntay, ano po? Apa.
Ano Meron po? na rin po. Oo. Ano po ang magiging next move nito? Isasalang na rin po sa plenaryo bago ipatupad. Apo, isasalang din po yan. At meron ding recommendation ng Committee on Ethics. Ayaw ko lang pong pangunahan at baka naman tayo sabihin ng ethics na pinangungunahan natin sila. Okay. Ito ko rin na yung naging comment niya tungkol kay Ann Curtis. Yes, oo. Marami Apo, pa. yung kaya ano. Opo. Ano pa? Yes, sir. Go Sige ahead. Sige pa. Okay, kayo na po. Okay. Marami pa pong mga kaso-kaso dati, no? Meron pa po bang nakaungaong dyan sa inyo na hindi pa po nadedesisyonan? Meron pa, itong kay Congressman Richard Gomez. May ganun. Is that still ongoing? Ongoing po yun. I see. Okay. So, Yung kanilang hindi pagkakaunawaan ng presidente ng Fencing Association of the Philippines, yung Mr. Gakuma. Yung nangyari po sa Thailand ba yun? Yun po ang incident yun. Yun po ang kasalukuyan ongoing na kaso na dinidinig po ng ethics. Okay. Meron pa po bang iba? Sa akin po pagkakaalam, wala na po. Okay. So, ito pong nangyayari ngayon sa Senado. Kayo po ba ay may mga palaisipan tungkol dyan? Nakakalungkot po ang nangyayari sa Senado. Parang nagiging personalan na lang po ang nangyayari. Yung ngayon lang po siguro nangyari na hindi uma-attend sa mga session ang mismong Senate President. Matanong lang po Nakakalungkot. namin, opo, ano po ang Opo, inyong opo. boto? Yes or no doon po sa impeachment trial? Ako po ay bumoto ng yes. Kasi lilinawin ko lang po, hindi po ako anti-Duterte, hindi po ako pro-BBM. Ang akin po ay gusto kong malinawan kung yung ibang mga ibinibintang ay may katotohanan. Okay. Yun lang, kaya po ako bumoto ng yes. So ngayon Hindi po, sa nangyayari po ngayon, paano po sa palagay ninyo yung inyong nakikinikinitan na mangyayari dahil po sa gulo sa Senado? Doon po sa impeachment trial. Yun po yung magiging problema natin kasi sa impeachment ay kailangan ng 16 votes to convict. Palagay bahihirapan po siguro ang makakuha ng numero ngayon. Kaya bahala na lang po bahala na ang taong bayan kung ano ang kanilang hatol. Mainam na rin po ito, malaman ng taong bayan kung yung bang ikinakaso ay totoo. Kasi hindi naman po natatapos doon sa hatol ng Senado yan eh. Ma-acquit o ma-convict, nasa tao na po kung anong kanilang saloobin. Pahabol na tanong pala kung Ompong, ano ho ang masasabi ninyo na Malacanang daw ang nasa likod ng desisyon ng Kamara na patalsikin si Kong Kiko Barsaga? Ay, wala pong ganon. Hindi po Malacanang kasi una-una. Well, hindi naman po nakaka-apekto yung mga ginagawa ni Kong Kiko sa Malacanang. Ito po ay bunga nga ng mga reklamo na inihain sa Kamara. At ito ay magiging leksyon sa mga kasamahan kong kongresista na dapat panatilihin natin po ang dignidad ng institusyon. Huwag po nating sirain ang institusyon. Kumbaga po, sa isang pamilya, sa isang bahay, kung may bulok man po sa ating pamilya, ay huwag na po nating ilabas para po yung dignidad ng ating pamilya ay manatili sa tingin ng tao. Ayan, okay. Maraming salamat po, Congressman Ompong Ordanes ng House Ethics Committee. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras. Good morning din po. Good morning. Okay.
So yun, may tuldok na yung sentence nun. Hindi tulad nung una nating topic Oo. sa Senado. Wala Abangan. May abangan sa dulo no? Oo, Abangan. Abangan yung mamaya ang agenda. Malalaman po natin kung anong nangyari sa ngayong Senado. maghapon, Pero oo. itong kay Kong Kiko Barsaga, ano na yan? May closure na. May closure na at saka, hindi, ang isipin mo na lang, yung talagang pagre-repaso ng kaunti ng ating House rules, what is admissible and what is not, hindi ba? Kasi kung manlaban si Kong Kiko, which I don't think he will do, ano ang mananaig about live streaming? Oo. Parang, I don't know, kung saan nakapaloob sa rules ng House, yan. Dapat isa-isahin nila. Ano ba yung proper conduct? What constitutes proper conduct sa Right. floor? Yes, what constitutes, there might be some provisions there, but not all because technology now is different. Hindi ba? Tsaka the demands of people for transparency is different. Sana ganun din kadali mag-expel ng mga nagnanakaw, ano? Dapat sana kutob pa lang ebidensya na.